So usually we ask the first and foremost the maternal side, so the mom side of the family. Ang X-linked dystonia ay hindi nakakahawa. Hindi rin ito sumpa. Pero ito ay namamana. So namamana itong sakit na ito sa iyong nanay? Kaya siya X-linked kasi nagiging carrier ang nanay, nagiging affected yung batang lalaki. Pero ang babae hindi nagkakadystonia? Hindi nagkakadystonia. Typically, hindi nagkakadystonia. Babae man ang carrier, sa lalaki lamang karaniwang lumalabas ang sakit na ito. Kapag nagkaanak ang lalaking may dystonia, magiging carrier ang kanyang babaeng anak. Hindi lalabas ang sintomas ng sakit sa babae, pero kapag nagkaroon na ng lalaking anak ang babaeng carrier, may posibilidad na doon lumabas ang dystonia. Nag-uumpisa ang sakit ng XDP, usually around 30 to 40 years old nagsa-start. Sa pagkabata, hindi mo makikita? Wala. Hindi siya nagmamanifest sa mga bata. So, ibig sabihin kung 30 years old, may possibility na may asawa na siya nito? Posible. Ito Kaya yung prime of life. Maipapasa pa? Yes po. Kaya ito yung gusto natin na matulungan kasi ito yung mga lalaki na at 30 years old dapat nagtatrabaho, nasa peak ng career, nasa peak ng kanilang buhay, ng pag-aasawa, ng pag-aanak, pagiging tatay, pagiging breadwinner ng family, nahahalt yun o natitigil dahil sa kanilang sakit. Sa pamilya ni Elsa, dahil may dystonia ang kanyang lolo, naging carrier ng sakit ang kanyang ina. At ito ang naipasa ng kanilang ina sa kanyang 3 lalaking anak. Dahil matanda na ang kanyang mga magulang, si Elsa na lang ang inaasahang mag-alaga sa kanyang mga kuya. Kaya naman, sa kabila ng kanilang paghihirap, pakiramdam ni na Artemio, maswerte pa rin sila. Maswerte sila kay Elsa. Hanggang kailan mo sila alagaan? Hanggang mawala na sila, ma. Kaya ko, ma. Kaya ko pa kasi, responsibility ko, kapatid ko yun eh. Hindi ko pwede sabihin na ayaw mo na? O, ayaw ko na. Wala pang nahahanap na lunas para sa sakit na dystonia. Pero may mga gamot na maaaring makatulong para ma-relax ang mga muscle at hindi ito masyadong gumalaw. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.